Sa palagay ko po, ang mga supporters ni Sara Duterte o mga supporters ng Duterte clan or Duterte supporters po sa politika, masayang ngayon and inspired ngayon dahil po what happened this week dyan po sa Cebu. But before we talk about itong what happened sa Cebu, I would like to inform or to greet each and every one of you, ang mga followers ko po sa TikTok, The Real Talk with Nico. Andito po si Nico Fabian, and of course I will be giving you ang mga latest updates regarding ang political activities dyan sa Pilipinas. Today is February 27 po, Thursday, and okay dito po ang araw sa Kota Kinabalu City, Sabah is Malaysia. Back to normal na tayo po. Galing tayo sa Manila. We just arrived last night and back to normal tayo dito sa Kota Kinabalu. As what I mentioned, good morning, good afternoon, and good evening. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to each and every one of you, especially ang mga followers ko dito po sa Sabah is Malaysia. Specifically dito po sa Kota Kinabalu City, and to all overseas Filipino workers po, no? Dito sa Malaysia, ang mga senior citizens natin, mga kapatid natin dito po sa Malaysia, and of course, ang mga overseas Filipino workers sa mga iba-ibang parte sa mundo, and of course, ang mga kababayan ko po dyan sa Pilipinas, I would like to say all the best sa atin for this beautiful Thursday. Okay, umpisa na tayo po ang programa natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. As what I mentioned earlier, I believe most, if not many, if not all, of the supporters of Sara Duterte, as well as those who are supporting the candidates, and of course supporting the former President Rodrigo Roa Duterte, ang mga political endeavors ni Duterte po, no? I suppose you will be very inspired, and or you are inspired and in high spirit ngayon po dahil what happened dyan po sa Cebu this week. And nakita natin po, I will be showing you some footages regarding ang visitation ni Vice President Sara Duterte dyan sa Cebu and other places sa Cebu po. Just recently po, no? I think it was yesterday ba yun? Na no matter what you say, no? Be it negative, na nakita natin po, nakita natin na ang mga tao dyan sa Cebu po, really supporting ang Vice President natin sa Pilipinas, si Inday Sara Duterte, as well as they strongly believe na the leadership of former President Rodrigo Roa Duterte na kailangan pa din ang Filipino. So if we look at the situation now, still ang Mindanao sa ang Cebu considered as Duterte countries. Duterte. Dahil nakita natin po ang how the Mindanaoans as well as mga Cebuanos, no? How they welcome ang bisita natin, especially coming from no other than si VP Sara Duterte, as well as former President Rodrigo Roa Duterte. And based on this thing, I think and I hope that the crowd that we have been experiencing every time there is a gathering, itong mga Duterte camp, no? It will turn into a vote in May 12. So, hindi na tayo mag-delay po, no? Hindi na tayo mag-delay. I will show you how the Cebuanos, ang mga tao sa Cebu, welcome si Sara Duterte during her recent visit dyan sa Cebu this week. Okay, play natin itong sabihin natin na footage natin ni VP Sara Duterte sa Cebu. Watch po, and nakita natin po, may mga interview ito, and watch and listen to itong visitation ni Sara Duterte sa Cebu. Nandito po, let's listen and watch to this thing. Hold on. Ito po, sa Cebu ito po, no?
sa Cebu. And yeah, we have a lot of issues to discuss today, but unang sa lahat, ito muna po ang visitation ni Sara Duterte sa Cebu. Nandito po. Kita natin po si Sara talking to senior citizen po, no? During her visit dyan sa Cebu. Dyan na po si Sara Duterte. Grabe ang crowd po, no? I was monitoring this thing and nakita ko grabe ang crowd. Ang crowd who went and welcome. Overwhelming ang welcome ni Sara Duterte sa Cebu. Really, it was a warm welcome given to Inday Sara Duterte. Tingnan niyo po ang crowd, no? And she really took time to entertain din po ang mga Cebuanos during her visit. Tingnan niyo po ang crowd, ang dami po. What we're watching now is the recent visit of Inday Sara sa Cebu. And take note po, grabe ang crowd, ang mga Cebuanos, no, who went and welcome si Inday Sara Duterte. Salamat ko sa Vice Mayor Dondon Navideros at mga konsihal nila sa ilahang pagdawat sa ako ang uban sa ilahang handshaking karong hapon. Sila ng kampanya, ako nagpasalamat sa mga Cebuano sa ilahang padayon nga suporta sa ako o sa mga Bibi, ano po yung comment po sa nangyari kahapon sa Korte Suprema po? Yung sa about sa petition niyo po? Ibili nato na sa mga abogado, no, ang istorya sa impeachment, particularly sa defense sa ako ang impeachment, ilangan man ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot tungkol sa ang proseso sa impeachment. Ano po yung reaction mo on that dictatorship statement ng tatay mo? Diba ako man tong diktador? Ingon nila ako tong diktador, ako to sir. Bibi, regarding gahapon, gahapon, mga people power rin po, revolution minsan,
mensahe na naging mo special working holiday lang. Mas na working holiday. Oo, sa sukat-sukat, no? Panahon pa, bago pa naging presidente ang ako, ang amahan, antod na rin mo siyang presidente. Antod karon nga, vice-presidente ko sa ako ang nasod. Sa ako ang nasod, wala yung ko maghatag o February 25 na message tungod na ako'y mga rason personal, na ako kay mga pagsulti na kaniadto sa publiko kung ano. Yes. Bibigyan kasi magkasurya nga bisan unannounced imong pag-ari diri gidugog ka sa mga tao. Mao gani na kinahanglan yung kumuani kay kinahanglan yung magpasalamat sa mga Cebuano. Isip po sa pod ka Cebuana no, ang mga kagikan sa ako ang inahan og gamahan na gikan sa Cebu, gikan sa Tuburan, gikan sa Danao, lain pang mga municipalities sa diri sa Cebu. Mo nang kinahanglan yun. Personal ko nga magpakita sa ilaha o magpasalamat sa mga Cebuano. At the same time, part of the support sa local candidates. Yes, pasalamat ko. I said kaganina, no, pasalamat ko kay Mayor Mike Rama, Vice Mayor Dondon Ontiveros, sa ato ang mga konsihal sa North o South, no, sa ilahang partido, kay gidawat ko nila. So, na akong plataforma nga mulakaw dinhi para magpasalamat, kubanan po sa ilahang pagpangampanya. More pa ba daw, ma? Pwede pa daw ka magbisita sa uban pang parts? Yes, of course. Oo, i-promise ko ni kay Mayor Mike kanyato noon, nagbisita ko Cebu, pero wala ko nagkapanahon nga puman sa ilaha. So, nag-promise ko sa ilaha nga magbalik ko o nag-watch schedule para sa ilahang pundo kung yan ninong ko nga mobile ko sa ilaha. Ano ko nitong wala likuyog atong pag-ari sa mong Papa Vice? Naglahi mo ang schedule, wala ko kibalo, isa ka adlaw bago ang kantong rally, maupa to nasultian ko nga naay ko na rally din sa Cebu. So naglahi ang ako ang schedule, dili na ako siya makancel kay nasaaran na nako ang mga tao dito sa ako ang schedule. Pero sa mga sumusunod, hopefully, available lang ako ang schedule and makatambong ko sa uban pang rallies. Okay, thank you kayo guys. Pero may comment Mayor Mike sa pag-visit ni VP Sara dito. Speechless. Naintindihan yun. Very proud. Very proud. And did not make a mistake. Making it happen. She knows it. She's been my president. But of course, Kung napuntaan eh. and I'm looking forward. Looking forward. God willing. She will come. Yan po, no, a portion of the coverage sa visitation ni Inday Sara Duterte dyan po sa Cebu. More video clips po I'm going to share with you now. And the next video clip po, ito na naman po. And take note, no, how VP Sara entertained or took a time off from her busy schedule as a Vice President of the Philippines, and of course kampanya na yan po, no, sa Mayor si Mike sa Cebu, Mayor Mike sa Cebu, at saka ang mga ibang kandidato. So okay, I'll show you another footage po, another footage ni VP Sara dyan sa sorties niya po sa Cebu yesterday. Nandito po, let's listen to this. Mensahe mo sa taga Cebu. Madayaw Cebu. Nagpasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako alin ni karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong mga lugar. Di na maihap kung kapilan ako nagdalini. Pero pasalamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay, permente ang pagdawat sa ako alin o magpasalamat ko sa ilahang suporta mga tiga syudad sa Cebu sa suporta nila sa team ni Mayor Mike Rama o Vice Mayor Dondon Ontiveros sa tibuok nilang slate sa konseho. Price na kay mga katulad ba? Within the Cebu. Kanilang
tanan. Ang paguban sa ilahang isip pagpasalamat sa mga taga Cebu sa ilahang palay na suporta sa ako sa opisina sa Vice President. And iubanan ako sila nangampanya, ako nagpasalamat. So balik Thanksgiving ako ilahang kampanya. Isang asa Vice, grabe kayo ang mga tao, musingkit yung Duterte kay Taiwan ito sa Panon. So, kuha na ito Vice. Nag-action po na ito sa grabe kainit nga paano sa mga tao na bakit gusto din sila sa mga grabing suporta sa mga Opo. Well, mauna siya ang hinungdan kung ano, nagatuyo ko, nagabisita ko, nagatuyo ko sa barangay, handshaking yung personal sa mga tao kay gusto na ko mapaabot sa ilaha personal ang magpasalamat nakisan sa unsa kahugaw sa politika, unsa kagrabe ang pandaot, wala gihapon mawala ang pagtuo o pagsalig sa mga tao sa ako sa mo ang opisina. Importante na siya sa mga employees sa Office of the Vice President sa ilang moral nga naa ang katawhan nga nagsuporta sa ilang trabaho o sa mo ang mga proyekto. Mensahe mo, Vice President Sara, sa kanan ng mga Pilipino sa mga nagpangga o sa... Ang mensahe na ako mensahe ko sa lahat ng kababayan dati, magkaisa tayo patungo sa totoong tinuon nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw na to ang mga saad sa mga politiko. Unya tanaw na to kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Di lang ta moboto tungod kay pareho ana. Kinaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili ta moboto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba, dili na moboto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, katong isaad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag na niya. Vice, taliwan sa mga issue, kontrobersiya. Okay, that's it. Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, dyan po sa Cebu. And I will show you more mga video clips natin po regarding ang visitation ni Sara Duterte sa Cebu yesterday. And of course, before sharing you itong some of my video clips, I would like to chat out muna tayo po sa kaibigan natin dyan sa Zamboanga, si April Regino, who is also watching my program. Salamat pagi to April Boy. And of course, to the Zamboangueños, to the residents of Zamboanga, I would like to say, buenos dias, buenos tardes, todo. Alright? So, yun po, no? Yun po, nandyan si VP Sara sa Cebu and grabe, no? Grabe po ang suporta ni ang mga tao sa Cebu kay VP Sara. And if you look at the situation ngayon po, when we talk about the camp ng Duterte, nakikita natin po na ang Mindanao still a stronghold of the Duterte. And at the same time, ang Cebu. Remember, ang Pilipinas po, mayroon tayong three big areas po. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, parang na-capture na sila po itong Mindanao at saka Cebu. And of course, may boto pa rin sila po sa Luzon, no? So, let's see anong outcome sa May 12. May 12 midterm election. Everybody are busy campaigning. And of course, mayroon pa yung mga issue kay VP Sara regarding itong impeachment po. But despite ang impeachment complaint kay VP Sara, na nakita natin po na grabe ang suporta given to Inday Sara Duterte. Okay, I will share with you another video clip. Ang crowd lang po, no, when she was in Cebu. Ang crowd lang po. Let's watch this video wherein you see ang charisma ni Inday Sara po, no?
she is one leader na she will take time talaga po to go down to the grassroots and really have a close or intimate relationship sa mga botante po o sa mga kapwang countrymen, ang mga Filipinos po, no? So this is one kind factor sa mga Duterte, sa tatay si Digong, ngayon sa anak, sa kay BP Sara, even kay Pulong Duterte and even Baste. When they come out and talk to the public, no? Nakikita natin po na ang daming tao, they want to listen to what they have to say to the people, to the Filipinos. So, okay. I'll show you this thing. Ang crowd po during the Cebu visitation ni Inday Sara Duterte. Let's watch. Tingnan mo po ang style ni Inday Sara Duterte. Tingnan ninyo po. You notice ang crowd. Tingnan niyo po ang crowd. Ang daming tao, no? And si Inday Sara Duterte will really take time. Mag-selfie, take pictures sa mga tao. Yan po, see? You see kung paano, how they love Inday Sara Duterte po. And how Sara Duterte really go down to them and spend time with them. Masking paano lang po, no? And yeah, bira lang tayo makita yung ganyan mga klaseng leaders po, no? Not to put down ang ibang kampo ang kandidato ng administration Marcos po, no? We seldom see this now, no? Every time ang ibang kandidato, be it in the camp ni administration na Marcos or mga independent candidate po, bira lang tayo po. You see how eager talaga ang mga tao to take some selfies picture with the candidates. Pero dito kay Sara Duterte or kay sa tatay niya si Digong, it's a normal practice, normal activities na lang yun po para sa mga Pilipino. Every time magbisita ang si Digong or si Sara, no? Even ang mga kandidato ni Digong sa PDP, no?
Diyan po ang mga tao, they will be taking photos. So kayo na bahala po, no? Kayo na bahala maghusga po and make a decision come May 12 midterm election. Okay, more on the political activities dyan sa Pilipinas, but before I'm going to give you itong footages, no? Video clips about the political activities sa Pilipinas, let me share with you first muna po itong news. And this is a big news also po that happened in Davao yesterday po, no? Ang robbery dyan po sa jewelry shop sa Davao. Ito po ang report which I managed to record today, this morning po, no? And it was aired last night pa po dyan sa Maynila. I heard about this when I was on the way to KK, but busy na tayo po sa airport, sa departure natin po. But anyway, nandito po ang report. Let's listen to this report. Kalye Ilustre. Ito ang isa sa mga suspect na nanloob sa isang pawn shop at tumangay ng nasa 100 milyong pisong halaga ng alahas kaninang umaga dyan po sa lungsod ng Davao. Nakilalang suspect na si alias Johnny, Tubong Albuera, Leyte Province. At batay sa ulat ng Davao City Police Office, nilooban ng grupo ang Hanas Pawn Shop dyan sa may Kalye Ilustre. Dakong alas 9:55 na umaga. At sa panayan po na inyong lingkod sa responde sa Radyo Agila kay Police Captain Hazel Tuazon, binanggit nito na mabilis na nakaresponde ang mga pulis dahil agad na nakahingi ng tulong ang mga empleyado ng pawn shop. Yes, sir, yung tatlong hold-upper, sir, no, around 9:55 a.m. kaninang umaga, dyan sa Mayaban ng Ilustre, isang pawn shop po ang hinold up nila. Pagpasok nila ng establishment, sir, inanod nila yung security guard, sir, gamit yung dala-dala nilang high caliber firearms, sir. And once na nag-successful sila, sir, may nakareport sa pulisan natin, sir, dito sa San Pedro Police Station. Kaya na-respondihan sa agad, sir, yung nangyari. At saka nakuha natin yung isa. So, na-recover natin yung stolen items nila, sir, na around 40 to 100 million. Dagdag pa ni Captain Tuazon, isa rin sa dahilan kung bakit mabilis na naaresto ang mga suspect ay dahil nagkaroon ng aberya. Ito yun, yung kanilang motor hindi umaandar. Yes, unfortunately, sir, walang nabaril or gumamit ng baril yung suspect natin, sir. Kasi yung naka-responde naman, sir, is mga trained yung ng mga police natin, sir, dito sa Davao City Police Office. Isa, sir, is SWAT yun, sir, at isa naman yung shooter din dito, sir, sa Davao City Police. Bukod sa mga alahas na na-recover ng otoridad, nakuha rin ang ilang mga matataas na kalibre ng armas. Sa ngayon, patuloy po ang ginagawang operasyon ng pulisya para madakip ang 3 hanggang 5 suspect. Yan po, this is the latest updates. Mayroon tayo tungkol sa robbery, pawn shop robbery dyan sa Davao City. Now, let's go back to the political activities, news dyan sa Pilipinas po. And of course, from time to time, we also hear ang mga news regarding mga political survey po, no? Poll survey carried out by some organizations, no? Dyan sa Pilipinas. And yun na po, may mga discrepancies po when we talk about survey. Some survey will be saying that ang kandidato ng administration na Marcos, lahat sila pasok sa Magic 12 para sa Senado. And on the other hand, on the contrary, na mayroon din mga survey na that shows na ang kampo ng Duterte is leading sa survey, including mga independent candidates po. Now, survey is just a survey. The real survey is on May 12 po. It will serve as a inspiration for those nakapasok po or reported na nakapasok sa Magic 12. But it doesn't mean that they have to be
confident, contented na po, no? It will be an inspiration for them, those already included sa Magic 12, but they have to really do more, no? Para maintain sila dyan po sa Magic 12. While those hindi included sa Magic 12 o sa mga survey po, now it will also inspire them to work harder po, no? To work harder and mag-gauge na sila kung something wrong sa campaign strategy nila po, no? So, survey lang yan po. And of course, mayroon different kinds of survey. Some are doing it, respondents, mga 1,000 plus lang po. Others, like for example, the Kalye survey, street surveys po, live, online, no? Yan po, mas marami po ang mga respondents. And, yeah, kayo nang bahala, no? Whether to believe on this survey or not, what we are doing now is just to give you an idea or to report to you what are the results ng mga survey po. So here is a report that I'm going to share with you regarding the SWS survey po, no? SWS survey, and let's listen to this. Mag-full screen tayo sa inyo. So that at least you will have an idea. Anong latest po? Anong latest? Hold on, Hold on. Full screen tayo. Sandali. Mag-full screen tayo. Alright. Sandali. Okay, give me a minute or two. Full screen tayo. Okay. When you look at the result of social weather station, you would see at least 8 of the administration candidate is in the Magic 12, but at least number 13 and 14 are what you call within the margin of error. So it can swing to be at 9 or 10 for the administration. But it also needs to be seen that the administration coalition also need to reflect because they came out strong. But how come Bongo is way up there? So that means when they came out strong, malakas ang rally, ingay na gagaling even from the president himself. But we need to remind ourselves if they really want a strong senatorial victory for the administration, it cannot simply be, they need to define the campaign itself and what are the key issues. And I don't think they should limit it to the president's speeches. So we need really the team of Alyansa ng Bagong Pilipinas to see themselves as championing important issues that voters can attach to so they can really come into the mid part of the election kung saan papasok rin ang mga local campaigns stronger in terms of messaging kasi pagpasok ng local campaigns we can expect really maybe different numbers for the administration candidate. Dindo, nire-recognize na ba ngayon sa survey na si Amy Marcos is part of the administration slate? Dahil yung mga previous surveys kasi hindi ganun kalinaw eh. Dahil di ba siya na mismo nagsabi na wala siya sa slate ng admin. Pero anitong nakaraan ay sumama na siya sa luwag. Pero dito for this survey ba ay considered na siya as admin? Maaring hindi pa rin, Ronald, kasi sumama siya sa luwag pero bumitaw siya sa ibang kampanya, no? Which is for me a mistake really ni Senator Amy na she is identified with her family name and she will never get votes from the Duterte. So whatever that strategy is, doesn't really work for her. That's why she continues to be, if you remember, ano pa siya, maganda ang posisyon niya nung klaro pa na kakampi siya ni Marcos, but when he started to be acting like as independent and even aligned with the Dutertes, she has fallen. Yes. Dindo, speaking of issues, are you seeing any particular issue that's driving the numbers? Parang medyo diverse ang collection ng 1 to 12 eh. And meron bang strong halimbawa, ay segue natin dun sa umpisa namin. Is peace and order an issue, for example? Ano ba yung mga issue na nag-drive? Parang yung mga matutulungin lang yan ng mga tao eh. Na nakikita natin. Yung mga perceived ng tao na nakakatulong sa kanila directly. Peace and order is not an issue considering socio-economic is driving it. Nung binanggit ko lang yung issue is more of how do the Alyansa or the coalition of President Marcos define themselves as a group
and really build on the capacity or the strength or the political capital of the president, but with them, the campaign itself, driving the issue, no? Instead of simply moving from one event to another. If the objective of the alliance or yung alyansa, strong showing para kay Pangulo sa Senate, no? That means they have to target the opposite, the kalaban, which is basically Senator Bongo, Bato de la Rosa, and others. No? In relation sa sinabi mo, Dindo, na they have to act as a team. Pero dito sa mga simula at saka latest na sorties nila, parang nagsosolo yung presidente sa kanyang mga atake sa mga Duterte. No? Very sharp yung kanyang atake sa Tokhang, sa management ng COVID pandemic, sa usapin ng West Philippine Sea, sa corruption ng previous administration. Pero parang mag-isa lang siya. Walang sumisegunda sa kanyang mga kasama sa entablado. Parang they're not working as a team, no? So far, itong past 2 weeks. So, anong epekto nito dito sa slate or even with the image of the president? Yun ang aking punto, Ronald, no? Na imagine if the president issues those strong statements, nasisigundahan or susuportahan na hindi ng candidate lang ikaw, but the whole campaign, no? Kung meron pang spokesperson itong kandidato, then mas lalakas yung messaging ng Pangulo. But if it's only the president who keeps on raising these issues, na valid naman. Nakikita rin namin ito sa aming mga ibang survey questions, valid at may support na sa taong bayan, mas lalakas yung ugong na mga sinasabi ng Pangulo. But right now, parang binubuksan mo pa ang Pangulo na maatake kasi siya lang ay tumitira. No? Unless that is the strategy. But if that's the strategy, then dapat lumalakas yung mga kandidato niya on their own. Pero Okay, yun po ang survey, no? And talking about survey, there is another survey here regarding this, sabihin nating impeachment survey. Impeachment survey. And let me share with you itong impeachment survey po, and kayo nang bahala to maghusga po kung totoo ba itong survey or hindi. Okay, impeachment survey. Impeachment survey. Let's look for this impeachment survey. Sana yon. 341 ang impeachment survey po. So, let's listen to this impeachment survey. Sandali, alright. Ng pabor sa galaw ng Kamara. Impeachment survey ito po. Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang mambabatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Malakas pa rin ang suporta kay Duterte sa Mindanao, kung saan 66% ang kontra sa impeachment. Pero sa Metro Manila, 48% ang pabor sa galaw ng Kamara. I think para sa akin personally is these surveys would only speak about how important the impeachment process is to the people. Pero habang hati ang opinyon ng publiko, walang kasiguraduhan kung anong magiging hatol ng Senado. 43% ng mga Pilipino ang walang tiyak na opinyon sa impeachment trial. 34% naman ang naniniwalang dapat siyang mapawalang sala, habang 23% ang gustong mapatalsik siya sa pwesto. Kailangan lang naman natin gawin natin kung ano yung talagang naatas sa atin na responsibilidad ng naayon sa saligang batas. At habang inaantabayanan ng impeachment, mas lumalaki raw ang sentimiento ng publiko laban sa Administrasyong Marcos, batay sa survey. Mula 45% kasi, nasa 30.1% na lang daw ang kontento sa pamamahala ni PBBM. 43% naman ang hindi nasisiyahan sa kanya. Pinakamataas ang disapproval ratings sa Visayas at Mindanao, pero bumaba rin ang ratings ni VP Sara. Mula 47%, nasa 41% na lang ang kontento sa kanyang pamamahala. 29% ang hindi nasisiyahan, habang 30% ang undecided.
Ayon sa isang political analyst, masyado raw malaki ang porsyento ng undecided o neutral sa naging survey. Hamon na raw ito sa administrasyong targetin sila sa kampanya sa mga susunod na buwan. Battleground na raw ang malaking hanay ng mga Pilipinong hindi pa kumbinsido sa performance ni na PBBM at VP Sara. Kaya malaking bahagi ng labanan ngayon will be the narrative, will be perceptions, will be ano ba yung messaging. No? Kaya tingin ko malaking bahagi in the next few months will be an air war. An air war para dito sa mga undecided. No? Yan ay clearly disenchanted sa mga policies ng gobyerno, especially in relation sa inflation, in relation sa employment, in relation sa wages, etc. Sa issue ng impeachment, 56% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat manatiling neutral si PBBM. 24% naman ang gustong hadlangan niya ito. At 20% ang naniniwalang dapat niya itong suportahan. Una nang nilinaw ng Pangulo at ilang mga mambabatas na hindi manghihimasok ang executive branch pagdating sa paglilitis ng bise. Sa ngayon, inaasahan ng ilang House lawmakers ang partisipasyon ng publiko sa ikakasang paglilitis. At saka ang kanyang pamilya, politically, we cannot deny that they have some substantial following. So I would expect that there's going to be a active engagement and public participation. Para sa agenda, Hannah T. Okay, yun po ang latest meron tayo dito sa programa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Okay, briefly lang po para sa akin po. You know this surveys, no? And itong election po. For me, this midterm election, it is a battle between the rich and the poor. No? The rich and the poor. Nakikita na natin po, no? When these politicians, mga aspirants, they started talking last February 11 po, official launching of the senatorial campaign period po, no? So for me, I look at it, this is a battle between the rich and poor, wherein ang grupo ng Administration Marcos representing the rich, while ang grupo ni Duterte ang masa. Ang masa po ang mga poor, mga mahirap, no? So, let's look at the situation and let's listen and lend our ears sa mga kandidato, and from there, we will be able to sabihin natin, make a wise decision po. During the May 12 election, please vote according to your conscience po, no? Conscience po. Okay. When we talk about impeachment po, here is something that I would like to share with you regarding itong special session. Nandito na naman po ang issue ng special session. And I will share with you itong statement again ni Senate President Francis Escudero. Hold on, nasaan na yun? Let's see. Saan ba yun? Francis Escudero. 159. Let's listen to this po. Hold on, Francis Escudero. 159. Let's listen to this. Brief lang ito po. And nandito. Session kapag ka para you will understand really what is happening. special session. Ang sinabi niya, magdawag daw ako ng caucus. Ang sagot ko, kahit na breakfast caucus, lunch caucus, dinner caucus, He was referring to yan. Coco Pimentel, Wala kami Senator. pwedeng mapagkasunduan kaugnay sa pag-convene kung walang special session o hindi namin hintayin ng June 2. Pangalawa, sang-ayon sa konstitusyon, pwede lamang magpatawag ang Senate President ng special session kapag ka hiniling ko sa Majority Leader at pumayag siya, sa Minority Leader kay Coco Pimentel at pumayag siya, at kay Speaker Martin at pumayag siya, pero para sa isang dahilan lang, urgent legislation. Ang impeachment ay hindi urgent legislation. Anong gusto niyo, magbulungan tayo? Uy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment eh.
yung palang mali na eh. Di ba? Pero sa ilalim ng konstitusyon, automatic magkoconvene ang Kongreso kapag ka namatay na impeach o nagkasakit o na-incapacitate ang presidente o sinabi ng mayorya ng gabinete niya na hindi na siya kaya mag-perform bilang presidente. Magkoconvene ang Kongreso yan para pumili, para i-assume sa pwesto yung Vice President at pumili ng Vice President. Pag na-impeach na tanggal na incapacitate ng Vice President, automatic magkoconvene din ang Kongreso para pumili ng Vice President ang Pangulo at i-confirm namin. Kapag ka nag-declare ng martial law o gera ang Pangulo, automatic magkoconvene din ang Kongreso. Pang-apat, para i-canvas at i-proklama ang nanalong Presidente at Vice Presidente sa eleksyon. Yun lamang ang apat na pagkakataong automatic kami magkoconvene, hindi pinanggit ang impeachment, at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Okay, very clear, no? Klarong-klaro po. Now, talking about elections po, let me share with you itong video clip din po, no? About the election incidents po, no? 90 days senatorial election period, and then come March 28, if I'm not mistaken, mag-umpisa na din ang local campaign period po. And mayroon na mga reports regarding mga election incidents dyan sa Pilipinas. And let's listen to this video clip, ang insidente, election incidents po, no? Reported dyan sa Pilipinas. Hold on, saan na yun? Election incidents. Sekejap, sandali po, ha? 339. Mayroon tayong 339. Dito po ang report regarding ang election incidents dyan sa Pilipinas. Nakasalali kami sa aming social. Nandito po. Let's listen to this news. Yes, Ali, sa monitoring nga ng Commission on Elections ay tumaas ang naitalang election-related incidents. Yan ay kahit na hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa mga kakandidato sa lokal na posisyon na inaasahan ng COMELEC na mas mainit. Hindi pa man umaarangkarang campaign period para sa mga kakandidato sa local positions, mainit na ang labanan lalo sa ilang lugar sa Mindanao. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia, sa kanilang monitoring, tumaas ang bilang ng election-related violence nitong mga nakalipas na linggo. Ano po mga ilan ng itong mga nakakaraang araw, mga barangay officials at may mga kandidato rin na namatay o natambangan. Meron din po kasi na-sacrifice ng mga ilang bata na nadadamay during yung pagpundak ng ng violence. So, medyo worried po tayo sa mga ganyang development kasi may mga involved kasi ng mga bata. Pinakahuling election-related violence na naitala ay ang pamamaril kay Dato Piang Maguindanao Vice Mayor Omar Sasama. Ayon kay Garcia, partikular na nakitaan ang pagtaas sa mga kaso sa Maguindanao at Cotabato. Dahil rito, magkakaroon ng reclassification ng lugar na nasa areas of concern. May ilan anya na mula sa orange ay may aakyat sa red category. May mga napansin po tayo ng mga nasa orange category areas na bigla na lang nagkaroon ng spike ng violence. Hindi naman po ganun kataas yung ganung spike ng violence. Kaya lang, mukhang kinakailangan yung aming security forces mas damihan namin sa areas na yan. Sa naunang datos na inilabas ng COMELEC, may 403 lugar sa bansa ang kabilang sa areas of concern. Sa ilalim ng orange category, may seryosong armed threat mula sa local terrorist groups o iba pang grupo. Sa red category naman, may intense political rivalry at dati na itong naideklarang under control ng COMELEC at may seryosong armed threat mula sa local terrorist groups. Samantala bukod sa vote buying, nagkabantay rin ng COMELEC sa monitoring sa mga kandidatong hindi sumusunod sa itinakdang common poster areas. Ayon kay Garcia, may 36 na party list group ang madadalhan nila ng notice to remove posters. Kaya naman ang ilang party list group, kanya-kanyang paalala sa kanilang volunteers na huwag maglalagay ng tarpaulin o poster kung saan-saan. Bilang isang abogado, tayo po ay sumusunod sa mga tuntunin, patakaran ng Commission on Elections patungkol po sa mga election guidelines. So kami tuwing nakakausap po ang aming mga volunteers, ang aming leaders, talaga po hindi kami nagkukulang sa pagre-remind sa kanila na sumunod sa mga tamang
areas kung saan tayo maglalagay ng ating mga election paraphernalia. Dahil sinasabi ko, sayang, gastos yan. Sarili nating pondo yan. Hindi naman tayo, baguhan tayo, sayang kung yan ay sisirain lamang dahil hindi po tayo sumunod. Idinadaan na lang din anya nila sa social media ang pagpapalawak ng kanilang kampanya. Alam niyo naman po, ang party list election is national in scope. Para di po kami tumatakbong senator. At dahil nga po bagong party list po kami, limited po ang resources at kailangan po namin mas mapalawak yung papalawak ng paghatid namin ng aming mensahe. Talaga po nakasalalay kami sa aming social media team para po mas mapataas yung aming awareness sa ating mga voters. Okay, yan po ang report. And of course, you heard the statement of Comelec Chairman si George Garcia po, no? That's the latest. Shoutout muna tayo kay Bong Sebastiano, who is also watching my program today. Bong, good morning to you and hope everything is running smoothly sa buhay ni Bong, ni Bong Sebastian. Okay, now, narinig natin na ongoing, mayroon tayo yon oral argument regarding the issue ng PhilHealth. And this time around, I just want to share with you. Change topic tayo po. Maybe this will be my last video clip that I'm going to share with you. And I believe this is also very important po, no? When we talk about ang issue ng PhilHealth. Issue ng PhilHealth. And ano ang latest developments dyan po sa PhilHealth issue. And nandito po, I'm going to share with you itong a video clip that I prepared for all of you. Sandali, ha? PhilHealth, saan yun? 414. Hanap tayo ang 414. And this is being reported by Ted Filon. Ha? 414. Si Ted Filon. Sandali. Saan yun? Ted Filon. 14, Ted Filon, nandito po. Let's listen to this. Kailangan po, you need. Shoutout din tayo kay Marlene Magsayo, who is also watching ang programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Marlene, salamat pagi to you. Salamat pagi to you. God bless you. God bless your family also. Alright. So let's listen to this. Totoo yun. Yun nga. Ganito. Pero kahapon, klaro din naman to, no, sa Supreme Court oral argument, inilabas yung mismong report din ng COA kapag pinag-usapan na natin yung total assets and total liabilities. No? So dito sa 2021 PhilHealth Financial Statement mismo, galing mismo sa PhilHealth ito, bagamat sabi nga nila hindi sila nag-uusap-usap sila mismo, lumalabas na kapag kinuwenta mo yung hawak nila, assets nila, kumpara doon sa mga utang nila, utang na babayaran, kasama nga dito yung ICL, yung insurance liabilities na pwedeng bayaran, lumalabas na mayroon pa silang utang na 816 billion. Oo. Totoo yun. Yun nga yung sinasabi natin, na parang hindi pa nga natin masabing katiwa-tiwala yung figures ninyo. Tama, di ba, Ted? Hindi pa nga tayo nag-assume na katiwa-tiwala, pwede tayo mag-rely. Pero sige, for the sake of argument, sabihin natin, siguro, pwede natin sabihin, sige, tanggapin ko kung ano sinasabi mo. Pero nakita na nga natin na pag pinag-minus natin, sinubtract natin, binawas natin yung ating liabilities dun sa ating asset, ay negative ang ating equity. Okay. Ayun. So kumbaga... Paano yun? Anong ibig sabihin po? Hindi malusog. Opo. So kumbaga po, sabihin na natin nga na questionable ang inyong mga pinagbibigay sa amin ng informasyon, pero kung kikwentahin natin yan, ito ang sitwasyon ninyo. So, alangan naman na ang laki ng pagkakamali mo kung may mali man dito sa usapin ng magkano ang negative sa atin, kung magkano pa ang lalabas na utang natin, kumbaga. 816 billion, ang laki nito, 816 billion pesos. Oo, pero
Ted and Dili Chacha, lagi nila sinasabi, ay provision lang ito. Ibig sabihin, hindi ito yung actual, ano? Ay, pero ang sabi natin dyan, di ba, sa going concern, ayan ang aking idudugtong, ano, Ted and Chacha, Ted and Chacha. Ang bawat organisasyon ay merong assumption ng going concern. Anong ibig sabihin ito sa ordinaryong mamamayan? Para bagang sa private company, sinasabi mo na itong negosyong ito ay magpapatuloy. May pambayad ako ng aking mga utang, meron akong pera para sa pambayad na sweldo. Mas matindi ang going concern sa gobyerno, sa public. Ano? Kasi ang sabi natin, ito yung nangangako na ahensya ng gobyernong tutugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan na meron silang equal access to health and quality health. Ano, di ba? Yung pinag-uusapan. And free from financial risk, di ba? At ang lagi nilang kinakatigan, ang lakas ng loob nila ay nanggagaling dun sa, ay meron namang subsidiya ang gobyerno. O, ayan ang pagkakaiba. Unlike in private companies, ang going concern ay kung halimbawa kinapos ang kapital ang may-ari, ay medyo mahirap. Pero sa gobyerno, ay meron ka tinatawag na government subsidy at saka yung guarantee, di ba? Yung guarantee ng gobyerno ay kahit bumagsak yan, ay kailangan sagutin ng gobyerno. Ang tanong natin, ay paano po ang usapan ng going concern kung wini-withdraw ang subsidy, di ba? Ay meron tayong inadapt na mga hindi makabayad. Ay paano yon? Yung ating nagbabayad ba ang sasagot dun sa mga hindi makabayad? Ay ganyan at bini-withdraw nila yung kanilang subsidiya, di ba? Pangalawa, ay kung sa tingin natin ay patuloy ang ganyang practice sa budget, na pagkalalaki ng idinadagdag, ay pagtapos yung kanilang idinadagdag, ay ginagamit lang sa mga kung ano-anong sabi natin ay wasteful expenditure, etc. Yun ang pangita, no? Ay paano natin i-assure na kaya tayong saklolohan ng gobyerno? So doon sa tinatawag nating going concern, mahalaga na katiwa-tiwala ang financial statement. Mahalaga na ingatan ang pera ng PhilHealth at tapat, maayos, well-represented ang financial statement para magtiwala yung ating mga membro. Panay na ang tawag sa akin, ako mo ba hindi magbabayad ng atin? Sabi ko, magbayad kayo at babantayan natin. Yun. Okay, yan po. Regarding ang PhilHealth. Now, before I will conclude, I remember pala, mayroon akong a message last night. They were asking me ano daw ang latest regarding the disqualification case complaint against ang mga Tulfos, no? So siguro for my final video clip po, let me share you this clippings po, no? Video clip and I will share with you itong comments ni election lawyer, very known election lawyer po dyan sa Pilipinas, si Atty. Makalantal, no? About the disqualification of the Tulfos siblings. Nandito po, let's listen to this. Hold on, sandali. Mag full screen tayo. Mas maganda yung kung full screen tayo. Okay? Yes, sir. Hold on, I'll try to make it a full screen para at least you will be able to really focus. Okay? Yes, good evening, ladies, and good evening to all your televiewers and listeners. What do you think of all these disqualification cases, of course, filed against a front runner? We usually see the front runner in any poll or any survey leading up to an election, suffering from the most attacks. Do you think there are grounds in any of these cases? I'm talking about the citizenship issue. There's also a political dynasty issue levied against not just Erwin Tulfo, but the entire Tulfo clan that are running. There's also the moral turpitude arising from his libel case, and supposedly this holds for 20 years. Are these all sufficient grounds, attorney? Well, first on the issue of political dynasty, well, I agree with COMELEC chairman that the COMELEC may dismiss outright the said petition on the ground of political dynasty, because political dynasty cannot be an issue for disqualification as there is no law yet passed by Congress defining what political dynasty is all about. In other words, as long as there is no law disqualifying a candidate on ground political dynasty that could not be used against the Tulfo brothers,
Otherwise, a political dynasty could be an issue. Then there will be a lot of disqualification cases against various candidates who are running now, with most of the relatives also running with them. The Marcoses, for instance, the Romualdeses, and other candidates with so many candidates or relatives running for different positions. Now, insofar as the citizenship issue is concerned, if that is raised, then it is not for Tulfo to prove that he is a Filipino citizen. It is for the petitioner to prove that he is not a Filipino citizen. So the burden of proof is on the petitioner to prove that Tulfo is not a natural-born Filipino citizen. The complaint filed against Tulfo before the Commission on Appointments and the decision of the CA in that particular case would not be the basis of disqualifying him, because there is no proof to show that he was disqualified or his nomination was not approved on ground that he is not a natural-born Filipino citizen. Sa madaling salita, walang evidence na nagpapatunay na hindi siya natural-born Filipino citizen. And on the issue of, what do you call this, the other one? Libel case? Yes. Well, the disqualification case should have been filed at least 5 days after he filed the certificate of candidacy. If that would be filed today, that would be too late for the day for the petitioners. Now, if they want to pursue that case, they have to wait until Tulfo is proclaimed as senator. And the moment he is proclaimed as senator, that will be the time to file a disqualification case against him. Not a regular disqualification before the COMELEC, but a petition for quo warranto, meaning the position is now being contested on ground of lack of qualification, and the case should be filed with the Senate Electoral Tribunal. So all of these could be dismissed by the COMELEC on ground of lack of cause of action or for having been filed out of time. So only the citizenship issue could actually move forward amongst all these cases. But of course, as you mentioned, the burden of proof lies with the accuser. Yes, but the issue of citizenship should have been raised long before. You know, they only have 5 or 10 days to file the petition to deny due course, at least 10 days upon the filing of the certificate of candidacy, and it has long prescribed. So at present, the citizenship issue could no longer be raised against Mr. Tulfo. But in case he wins and duly proclaimed, the petition that could be filed is a petition for quo warranto to question his qualification to sit as a senator. Now, he cannot be disqualified as a candidate anymore because the time to file the said petition has long expired. Attorney, that's an actual rule. You can only file a petition against questioning somebody's citizenship within 10 days. Yes, as a candidate. Okay. There is a period to file that is under the Common Rules of Procedure. Now, if you fail to file the disqualification within that period, then you have to wait until such time that he is proclaimed. So, kailangan maghintay sila na ma-proclaim, then file a petition for quo warranto if there is really a disqualification ground. What's the rationale behind that? Help us understand as lay people, Attorney Makalintal. Kasi kung isipin natin, no, within 5 to 10 days after filing of COC, that doesn't also give whoever wants to file the disqualification case a lot of time to collect evidence, etc., etc. Otherwise, they might have to have a vendetta for a long time or gathered all these evidence beforehand, right? But inserted, what's the rationale here? Help us understand. Well, there must be a limit as to the time of the filing because the COMELEC has to make an immediate decision as to whether or not a candidate should be disqualified. Otherwise, it might run out of time. For instance, Tulfo is disqualified now. How can you erase his name from the ballot? If his name is already on the ballot, the voters could still vote for him. And furthermore, any decision on disqualification case decided by the COMELEC is not yet final and executory. It could still be appealed to the Supreme Court. And the moment the petition is filed with the Supreme Court, then the decision of the COMELEC cannot yet be implemented. Yeah. So,
Okay, that's it, ladies and gentlemen, mga kaibigan ko sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. Ang explanation ni election lawyer, very popular election lawyer dyan sa Pilipinas, si Atty. Macalintal. No? So, siguro po, dito na lang ang programa natin for today, February 27, Thursday na po. Si Nico Fabian, once again, would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Malaysia, Sabah, the Philippines. God bless us all, and see you tomorrow. Bye.